Hallelujah, 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 Hallelujah. Biring Mariang mapalad, sa pananalig mong tapat, sa Diyos na tagapagligtas. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, nagagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati ay nagagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nananalig kang matutupad ang ipinasasabi sa iyo ng Panginoon. At sinabi ni Maria, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin at mula ngayon ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng saling lahi. Dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Kinahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Ipinangalat niya ang mga paglalo ang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang. Kay Abraham at sa kanyang lahi, magpakailanman. Tumira si Maria kina Elizabeth nang may 3 buwan at saka umuwi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo Palakpakan po ang natin lahat. ang salita ng Diyos. Praise God. Meron hong mga tao na kapag ka po nakita natin, halimbawa sa umaga, kumbagay matutuwa ka, gaganahan ka, gaganda ang araw mo. Kumbagay, that person makes your day. Meron namang mga tao na kapag ka nakita mo rin sa umaga, para bagang maiinis ka, masisira ang buo mong araw, para bagang hindi ka suswertehin. May ganun mga tao. Mga kapatid, pwede po ba makiusap sa inyong lahat? Pakitingnan ang mukha ng inyong katabi. O, tingnan nyo, wag ho akong tingnan nyo. Yung mukha ng katabi mo, tingnan mo. O, natuwa ba kayo o nainis?
Natuwa? Praise the Lord. Palakpangan ng Panginoon. Talaga din naman, ha? Pwede po bang pakisabi sa iyong katabi, alam mo kapatid? Sabi niyo, alam mo kapatid, nakakatuwa ka. Amen? Yan, di ba? Mga kapatid, narinig natin ang Ebanghelyo. Nung magkita ang magpinsang Elizabeth at Maria, ang sabi ng banal na kasulatan na ating narinig, sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati ay nagagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking sinapupunan. Alaloon ba mga kapatid kay Kristo, tuwang-tuwa si Elizabeth. Tuwang-tuwa yung sanggol na nasa sinapupunan ni Elizabeth sa pagdating ng mahal na inang Maria. Nung bisitahin, dalawin ni Mama Mary ang kanyang pinsan. Tuwang-tuwa. Nagagalaw nga ho sa tuwa yung sanggol. And that sanggol, that baby, was Saint John the Baptist. Kagalakan ang bumalot sa buong pagkatao ni Elizabeth, pati doon sa sanggol na nasa kanyang sinapupunan. Mga kapatid, kay Kristo, ang ebanghelyo na ating narinig ay nagtuturo sa atin ng mga magagandang bagay sa ating buhay. Una, bilang mga Kristiyano, tayo pong lahat ay inaanyayahan na maging tagapagdala o tagapaghatid ng kagalakan sa ating kapwa-tao. Sa panahon ho natin ngayon, maraming mga tao ang nadidepress. Marami ang mga nalulungkot. Marahil ang isa o marami sa ating naririto ay may ganyang karanasan. Dahilan sa problema. Dahilan sa mga pagsubok. May sakit, karamdaman. Hindi alam kung saan kukuha ng panggastos. Sa ospital, pambili ng gamot. So we feel depressed. We feel sad. Tayo po ay nalulungkot. Ibig sabihin, mga kapatid, kay Kristo, hari nawa, huwag na nating dagdagan ang kalungkutan na umiiral sa ating kapaligiran. Sa halip, tayong lahat ngayon ay inaanyayahan na tayo maging tagapagdala ng kagalakan, ng tuwa sa mga taong may nararanasang kalungkutan. Brothers and sisters, mga kapatid, ito ay isang misyon na dapat nating gampanan. We must all become missionaries of joy. Amen po ba? Because we are Christians. At ang kagalakang ito, itong joy na ito, na idinulot ni Mother Mary sa kanyang pinsang Elizabeth, na dapat din nating ibigay sa ating kapwa-tao, ay nagmumula sa ating Panginoon Diyos. Joy is a gift from God. It is not something that man creates, no. Ang tunay na kagalakan ay galing sa Diyos. Hindi ho ito ginagawa at nililikha ng tao. Galing sa Diyos, mula sa Panginoon. Mangyayari lamang na tayo maging tagapagdala ng kagalakan. Kagaya ng mahal na Inang Maria, kung ang bawat isa sa atin, kung ikaw ay napupuspos ng Espiritong Banal. Amen po ba? And one of the fruit of the Holy Spirit is joy. Si Jesus ang dapat naging laman ng iyong puso upang ikaw ay makapagdulot ng galak sa kapwa mo tao. Meaning to say, we can only have joy in our heart if Jesus is in your heart. If the Holy Spirit is in your heart. Because the Holy Spirit
the Spirit of God will empower you, will anoint you, will give you the gift of joy that we must give to others. Amen po ba? Pero mga kapatid, kung ikaw yung taong makasarili, mayabang, masama ugali, never tayo makapagdudulot ng galak sa ating kapwa-tao. Maraming nalulungkot. Maraming mga taong depressed sa panahong ito. And we are all reminded today that we must become agents of joy to others. But in order to have that done and realize, we must have Jesus in our heart. We can only give joy if there is joy in our heart. Hindi ba may kasabihan? You cannot give what you do not have. Hindi ka makapagbibigay ng isang bagay nang hindi mo taglay. Amen po ba? We can only inspire others if the Holy Spirit, if the Spirit of the Lord dwells in us. Mga minamahal kong kapatid kay Kristo, sa araw na ito, mula po sa bayan ng Bukawi, ang aming mahal na patron, ang mahal na po ng Cruz sa Wawa, ay dumadalaw sa inyong lugar upang paalalahanan tayo, yes, na ang bawat isa sa atin ay merong krus na pinapasan sa buhay. Subalit lagi ho natin tandaan na ang Panginoong Jesucristo na nagpakasakit doon sa krus ay muling nabuhay. Kaya nga po, ang sabi ng mga Pilipino, kung may hirap, mayroong ginhawa. No pain, no gain. There is no resurrection without the cross. At ang isa sa binagkakaloob ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon na matapos siya ipako sa krus ay ang biyaya ng kagalakan. Amen po ba? Amen? Mga kapatid kay Kristo, sa kabila ng mga problema at pagsubok natin na nararanasan sa buhay, let us have that joy given to us by God. Ito ang ipagdasal natin, ipanalangin natin, sapagkat if you have that gift of joy in your heart, kapatid, wala ka nang hahanapin pang iba. A person with a gift of joy is a person who is happy. A person with a gift of joy is a person who is peaceful. A person who has that gift of joy is a person who has contentment in his life. Amen? Kapag ka nasa iyo ang biyaya ng galak, kapatid, nasa sa iyo ang biyaya ng kapayapaan ng puso. Peace of mind. Kapag ka nasa sa iyo ang kagalakan, nasa sa iyo ang pagiging kontento sa buhay. Kapag ka nasa iyo ang biyaya ng kagalakan, nasa sa iyo ang tunay na kasiyahan. Sana itong ipanalangin natin sa banal na misang ito. Maniwala tayo, walang bagay na imposible sa Diyos. Amen po ba? Kaya mga kapatid kay Kristo, gaya ng akin nabanggit, ang ating daigdig, ang ating kapaligiran, maraming mga taong umiiyak, nalulungkot, lumuluha, dahilan sa iba't ibang problema at pagsubok. Huwag na natin itong dagdagan at sikapin natin na tayo ang makapagdulot ng biyaya ng galak sa ating kapwa. Amen. God bless you.